Hindi lahat ng mag-aaral pare-pareho. Madami ng buhay ang nawala dahil sa bagong sistemang ipinatupad ng gobyerno. Hindi ba't karapatan naming estudyante ang matuto? Ngunit bakit tila hindi kami pantay-pantay ng natututunan? Edukasyon sa gitna ng pandemya? May natututunan ka ba? Akala ko ba kabataan ng pag-asa ng bayan, ngunit paano magkakaroon ng pag-asa ang bayan kung isa-isang namamatay ang mga kabataan? Para bang hindi na natin nilalabanan ng pandemya, bagkus natututo na lang tayong mamuhay sa ganitong klaseng sistema. Edukasyon sa gitna ng pandemya, nakatutulong nga ba? Hindi, dahil mahirap, sobrang hirap. Hindi. Ayoko na ng sayaw. Hindi na ako magkukunwari. Gusto ko ng yakap. Yung makasama ka ulit. Kahit saan. Sa ulap man o sa karagatan ng walang kasiguraduhan, hawakan mo ang kamay ko. At maniniwala akong patuloy lang tayo maglalakbay. Hindi ko naiintindihin ang tulo dahil alam kong masasaktan lang tayo. Kahit ngayon lang, maniniwala akong mahal mo ko. Kapag pumunta ako sa bahay nyo, hindi mo kailangang mag-explain kung bakit wala kayong ganto, wala kayong ganyan. Kung walang foods, okay lang. May tindahan naman sa labas, bibili tayo. Kung magulo at makalat, tutulungan kitang maglinis. Walang wifi, may TV naman, manonood na lang tayo. Walang upuan o lamesa, ano ka ba? Sanay naman akong umupo sa sahig. Nakakainis lang, bakit may mga tao na nahihiya dahil sa estado ng buhay nila? Kaibigan mo ko, tropa mo ko, tanggap ko lahat ng bagay tungkol sa'yo at wala akong karapatang husgahan kung ano ang buhay mo. Ikaw yung jeep. Ako yung pasaherong laging naghahabol. Parang asong laging tumatahol. Ikaw yung jeep na kapag napuno na ay iiwan na lang ako bigla. Pero mahal, dahil sanay na akong maiwan, hindi na ako nabigla. Alam kong sa choices mong all of the above, ako ay none of the above. Ako yung taong maraming talento dahil talento kong magmahal ng taong hindi ako mahal. You are the reason why I'm still hanging on. Tunay ngang kabataan ng pag-asa ng bayan. Dahil ngayong hindi ninyo kami pinakikinggan, ramdam kong wala ng pag-asa ang sambayanan. Ngunit sinasabi namin sa inyong hindi kami paalipin sa inyong mga kamay. Yaring himagsikan ng sisiklab sa silangan at kami ang inyong kaaway. Kung ang aming mga magulang ay nabusalan ng bibig gamit ang 500 ay ibahin ninyo kami. Pupunitin sa harap ninyo ang papel ng pandaraya at sisigaw sa bayan kung bulag ang paniniwala katulad ng pagpunit ng mga katipunero sa kanilang mga sedula. Mag-aaklas kaming tahimik at usigin ng inyong mga kagaya. Tandaan ninyo ngayong susunod na botohan, bababa kayo mga nasa pwesto at mananalo ang aking bayan. Hindi kayo ang pag-asa. Kami. Real talk, kung gusto mo yung isang tao, ipakita mo sa kanya na gusto mo siya. Pero hindi mo pwedeng sabihin na sa akin ka, hindi ka pwede sa iba. At hindi mo siya pwedeng utusan na mahalin kanya. Kaya kung mahal mo yung isang tao, mahalin mo lang siya. Pero hindi mo siya pwedeng angkinin. Kasi hindi mo naman hawak yung damdamin niya. Kaya anytime, pwede siyang magkagusto sa iba. Hindi ba ito sakop ng anti-piracy law? Kapag ninakaw sa sinehan yung babaeng mahal mo? Hindi ko na natapos yung pelikula. Namalayan ko na lang din nila ako ng aking mga paa sa isang lugar na palagi ko nakikita pero hindi pa nakakapunta. Number 31B, Palyocan West, Batangas City. Nag-over the back ako sa compound nyo at ang lakas ng loob ko. Kung meron man sa akin sisita ay matigas yung alibay ko. Pokemon Go! Sa impact na nga yung pagbagsak ay may kung anong humigpit na tornilyo. Hindi mo naman kailangan mauntog para matauhan. Minsan sapat nang mahulog sa taas na 4 na metro. Sa puntong yon, kung napagtanto na ang tanga-tanga ko,
Ang dami-daming isda sa karagatan, ba't nagpapaka-spicy sardines ako sa'yo? Bakit ako naging isang Ash na na-stuck sa isang Pikachu? Ang dami-dami kong pagpipilian, pero palaging I choose you. Nasayang lang ang effort, ang oras, ang 5 piso araw-araw na pag-Gatsby walks ko. Ilang legendary Pokemon na kaya nakalampas sa akin kakasunod-sunod ko sa'yo. Kailangan ko maghabol. I gotta catch them all. At dito nagsisimula ang kwento ng pagka-addict ko sa bato at ng pagre-rehab ng sarili ko mula sa pagkahibang sa'yo. So, nagpaikot-ikot ako sa paligid-ligid ng bahay nyo. Selfie, ganyan. Check ko yung mga pinto. At natuklasan ko na bukas yung bintana ng banyo ninyo. At may nakapatong na bato. Yung pangilod. Kinuha ko to. Remembrance, souvenir, memento, kontento na ako dito. Hindi ko man nakuha yung puso mo. Nakuha ko naman yung panghilod mo. Parang same thing lang din naman kasi parehas lang silang bato. Kinakabahan lang talaga ako kapag gumagamit ako. Kasi bukod sa posibilidad na sa tatay mo pala to. Ang talagang punto nitong tula ay kung gaano kadali ang mapagkamalan sa mga panahong ito. Ako si Carlo, gumagamit ako ng bato. Ang tanging hiling ko, pag isang araw lumabas sa balita na tagpuan ang duguan kong katawang nakabulagta, hindi ka manahimik, magkibit balikat o mag-iwas ng mata. Dahil kung masakit na nga ang magmahal ng isang tao na hindi ka gusto, baby, mas masakit ang mamatay sa